Ilang taon na nga ba ang ating mundo? Bakit sinasabi sa mga TV, newspapers, articles na billion of years na ang mundo? Ano nga ba ang totoo? Natapos na ang series natin na Science versus Evolution. Ngayon naman, ang series natin ay patungkol sa Young Earth Creationism. Dito sa mga video natin na ito ay papatunayan natin na ang mundo ay hindi billion of years. So, by the way, kinuha ko pala ang content and explanation sa libro na Creation Compromise na madadownload din sa apologeticexpress.org. So, ito ang unang ebidensya ng Young Earth. The context and interpretation of the Bible demands it. Basahin natin ang Genesis 1:3-5. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. So forth and so on. Makikita natin ang pagiging simple at clear ng language. Kapag binasa mo ito, talagang literal 24 hours day ito. Bagamat totoo na ang day na salita o yom sa Hebrew ay pwedeng ang meaning ay long period of time, pero sa tuwing gustong ipakita na ang ideya ng day o yom ay mahabang panahon, normally ginagamit niya ang salitang olam, meaning age o long time. O kaya ina-add niya sa yom ang adjective na tulad ng rab, long, para ang dalawang salitang Yom Rab ay nangangahulugang mahabang oras o panahon. Kapag pinag-uusapan ng kultura noong panahon nila Moises, sa tingin ba ninyo, kapag binasa nila ang salitang araw, ang nasa isip nila ay million o billion of years? Syempre hindi. Tingnan natin sa ibang places na kung saan ginamit ang salitang Yom. Sa Numbers 7:12, the one who brought his offering on the first day, Yom, was Nashon, son of Aminadab of the tribe of Judah. At sa 7:18, on the second day, Yom, Nethanel, son of Zuar, the leader of Issachar, brought his offering. Ito ay about sa pagbibigay ng offering. So, Yom ang ginamit na salita. Same word ng ginamit sa Genesis. Ibig bang sabihin ni Moses dyan na on the second billion of years? So, malamang hindi. Genesis 1:14 is instructive in this matter, and God said, "Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years." So kung days diyan ay long period of time or ages, then anong ibig sabihin ng years? Anong ibig sabihin ng night? Kung i-interpret natin ang word na day na billion of years, then mawawalan ng saysay at magkakagulo-gulo ang pagbasa natin ng teksto. Kapag ang yom ay pinangungunahan ng numeral number sa Old Testament non-prophetical literature tulad ng Genesis, laging normal day ang pinapakahulugan nito. Mayroong nakalagay na numerical adjective na first and second and third tapos salitang day. At saka may sinasabi sa dulo na lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Kapag ginagamit sa Bible ang terms na yan, laging normal or literal day ang pakahulugan. Kaya nga sa Exodus chapter 20 verse 11, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. It's a literal day dahil ang context niyan ay patungkol sa pagsisimba ng mga Hudyo sa Sabbath day. Pero may mga mag-o-object na pang 4th day nilikha ang araw o sun. Kaya paano mo susukatin ng 24 hours ang lumipas na 3 days? Ang day daw ay pwedeng billion of years kasi nga nilikha lang ang sun noong 4th day. So ang sagot natin dyan, minimeasure o sinusukat natin ang araw base sa araw o oras at hindi kung makita natin ang sun at moon. Tumatakbo ang oras kahit hindi lumilitaw ang sun o moon. Halimbawa, sa North at South ng Antarctic Circle, sa North Pole and South Pole, hindi lumilitaw ang araw for 6 months. Ibig bang sabihin, hindi naganap ang 24 hours sa loob ng isang araw? And take note of this,
yung paggamit ng Bible sa first 3 days ng evening at morning nang hindi pa kinikreate ang sun, ay ginamit rin ang evening at morning pagkatapos nito. Hindi ang sun at moon ang nagre-regulate ng araw at gabi. Yung pag-rotate o pag-ikot ng mundo, yun ang basehan ng oras. Kaya kahit wala pang sun at moon, hanggang 3 days, umiikot na ang earth para mabilang ang 24 hours. Aside from that, tignan nyo ha, nilikha ang mga halaman at puno on the third day. So kung billion of years ang lumipas bago nilikha ang sun, paano magsusurvive ang mga halaman ng walang sun? Kaya nga noong nilikha ng Diyos sa third day ang mga halaman, agad-agad nilikha ang celestial bodies including sun para masuportahan ang buhay ng mga halaman. Aside from that, kung billion of years nga ang pagitan ng days, di ba, third day ang mga halaman nilikha. Tapos noong mga sumunod na araw pa lang nilikha yung mga hayop at insekto, yung pupunta yung insekto sa halaman, tapos mangyayari ang process ng pollination. Kailangan yun ng halaman. So kung billion of years pa ang gap, paano magsusurvive ang mga halaman kung maghihintay siya ng billion of years para sa mga insektong pupunta sa kanya? Yung mga proponent ng Day Age Theory o Old Earth Creationism, kinukot nila ang 2 Peter 3:8. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Dito, ginagawa nila itong ebidensya na yung day, ng araw, ay billion of years. Dahil nga yung isang araw daw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 na araw, kaya posible daw na yung isang araw na sinasabi sa Bible patungkol sa creation ay pwedeng billion of years pala. Pero mga kapatid at mga kaibigan, ang passage ay hindi niya dinidiscuss ang haba o duration ng day sa Genesis 1. O ang haba o duration ng day ng Diyos in general. At take note, hindi niya sinabing ang isang araw ay tumatagal ng 1,000 araw sa Diyos o ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon, kundi ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. So, ibig sabihin, sa ibang salita, sinasabi ng verse na ito na ang 1,000 taon na ginagawa ng tao ay pwede palang gawin ng Diyos sa loob ng isang araw. At take note again, ganito kasi ang context niyan. Sinasabi kasi ng mga apostol na malapit nang dumating ang Panginoon. Pero dumaan na ang ilang mga taon, hindi pa rin dumadating ang Panginoon, kaya minamak ito ng mga hindi naniniwala. Sabi nyo, malapit na dumating ang Panginoon, pero hindi pa naman pala. Pero sinasabi sa tekstong ito na tayong mga mananampalataya ay hindi dapat magpa-impluwensya sa mga taong ganoon na binabaliwala ang pagdating ng Panginoon kasi yung 1,000 taon ay tulad ng isang araw sa Diyos. Ibig sabihin, yung pagdating ng Panginoon at yung mga pangako niya hindi affected kung ilang taon na, dekada o siglo pa ang lumipas. Mananatili ang pangako ng Diyos sa atin. Kung sobrang haba na ng 1,000 years para sa ating mga tao, pero sa Panginoon, parang katumbas lang iyon ng isang araw. No? So, hindi nagmamadali ang Diyos. At kung bababa pa kayo sa susunod na verse, sabi niya, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Patungkol ito sa mga tao, na kaya ang tagal dumating ng Panginoon kasi hinihintay niya pa na magsisi ang mga tao na tumalikod sa kasalanan. Kaya kahit sa ating mga tao, sobrang tagal na ng 2,000 years ng paghihintay, pero sa Panginoon, hindi niya inaalintana yon, hindi siya nangangamba at hindi siya apektado ng panahon. Matutupad at matutupad ang mga pangako niya, ang pagbabalik niya, base sa sarili niyang plano at hindi sa kalendaryo ng tao. Subukan natin sa English ang 2 Peter 3:8. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day.
Kung ang day dyan ay ibig sabihin na long period of time, sige, translate nga natin. With the Lord, a long period of time is like 1,000 years, and 1,000 years ay like a period of time. So, di ba? This is nonsense. Ang pangalawang objection nila ay, kung 24 hours daw ang isang araw, masyado daw maraming activity ng day 6, sabi nila. Kasi sa day 6, nilikha ng Diyos ang mga animals, then yung garden, tapos yung tao, si Adan, tapos yung Garden of Eden, tapos binigay ng Diyos kay Adan yung mga hayop para pangalanan niya, isa-isa. Syempre, kailangan niyang mag-isip ng medyo matagal daw kung paano niya pangalanan yung mga hayop. Tapos pinatulog si Adan para gawin si Eva mula sa tadyang niya. Ang dami! So, kaya ba ng 24 hours yung mga activity na yon sa day 6? So, let us examine the biblical text. Sa Genesis chapter 2 verses 19 to 20, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. So una, ang dinala lang kay Adan ay yung mga hayop na involved sa parang at mga ibon sa himpapawid. Ibig sabihin, limited lang, hindi lahat as in lahat. May mga hayop na hindi kasamang pinangalanan ni Adan. Ang lahat lang ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, hindi sa buong mundo. Pangalawa, mga ibon at hayop, wild animals. Walang minensyon na halimbawa isda o mga gumagapang na hayop. Pangatlo, hindi sinasuggest ng text kung gaano kalawak ang pagpapangalan. I mean, hindi sinabi na bawat species. So, kung species, sobrang tagal talaga. Pero kung yung general name lang, halimbawa, aso, pusa, kambing, baka, kalabaw, ay talagang mabilisan lang, ano? Hindi naman sinabi sa Bible na bawat breed o variety ng aso, pusa o kambing. At bakit naman kailangang mag-isip ng sobrang tagal ni Adan sa pagbibigay ng pangalan? Siya ang unang tao, so hindi niya na kailangan ng mga dictionary, encyclopedia, at remember, wala pang kasalanan si Adan noon. Si Adan ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at first hand, mayroon siyang isip na malapit sa Diyos. Ibig sabihin, kung i-imagine ninyo, hindi katulad ng modern earth ngayon, syempre sa bawat kingdom, phyla, class ng hayop, merong mga pangalan. Sa garden, most probably, yung mga general term at general na hayop lang ang pinangalanan ni Adan. Sabi pa ng mga old earth creationists, sa Genesis 2:23, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Yung sa wakas daw ay nag-i-express na ang tagal daw naghintay ni Adan, kaya hindi raw pwedeng 24 hours yun. Sa wakas, sabi ni Adan. Pero hindi ganoon ang sinasabi ng text. Pwedeng i-interpret yan na dahil nga ilang oras din siya sa garden, tapos natapos na rin yung pagpapangalan niya, and then noong nandyan na si Eva, nasabi niyang, sa wakas, ito na ang tulad ko. Kumbaga para bang nasatisfy siya, nakontento na siya dahil may kasama na siya na katulad niyang tao, pero hindi nangangahulugan yon na 1,000 o billion of years ang kanyang hinintay. Sabi sa 1 Timothy 2:13, Paul wrote, for Adam was first formed, then Eve. Ginamit ang salitang then, ang original Greek nito, ng sequence o pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, nang nilikha si Adan, sumunod na nilikha si Eva. Pero yung then, diyan, hindi nangangahulugan na sobrang tagal o period of time. Ang pangatlong objection nila ay ang Sabbath o ang pagpapahinga ng Diyos ay nagpapatuloy pa rin daw hanggang ngayon. God's Sabbath rest still
is continuing. Ngayon pa rin daw ang 7th day para sa Diyos. Sa 7th day kasi, o pampitong araw, walang binanggit na evening and morning. Hindi katulad ng 6 days na pagkatapos ng paglikha, sa bawat araw ay sinasabi na lumipas ang araw at gabi at iyon ang pangunang araw, pangalawa, pangatlo. Pero sa 7th day kasi, walang binanggit na lumipas ang araw at gabi. So, ibig sabihin daw, yung pang 7th day hanggang ngayon daw ay umiiral pa rin. Ang basis nila ay ang Hebrews chapter 4, 9 to 11. Basahin natin. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Nagko-continue pa rin daw ang Sabbath rest ng Diyos until now, sabi nila. Ganoon ang interpretation nila. Mga kapatid at mga kaibigan, kapag tapos na ang ginagawa mo, syempre magpapahinga ka na. Tapos na nga eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi tumatakbo ang oras. Hindi ibig sabihin, hindi bumabalik sa Monday o sa Tuesday ang araw. Ang Diyos, tapos nang lumikha eh. So nagpapahinga na siya sa paglikha. Pero hindi ibig sabihin na hindi natapos ang oras ng 7th day. Pwedeng matapos ang 24 hours literal ng 7th day, pero patuloy pa rin siyang nagpapahinga sa 7th, 2nd, 3rd, 4th, na ngayong 7,000 plus years ang earth ay nagpapahinga pa rin ang Diyos sa paglikha. Kasi tapos na nga siya sa paglikha. So kung ang 7th day ay long period of time, then paano natin susukatin ang taon ni Adan? Diba 900 plus ang edad ni Adan? So kung long period of time ang 7th day, sa ang billion of years, nag 1 years old si Adan. Noon bang 2 billion of years ago? And then, nag 2 years old siya noong, halimbawa, 2 billion of years siya nag 1 year old, plus 2 billion of year. So, sa 4 billion of year pa lang siya, nag 2 years old. At saka yung context ng Hebrews 4 na binabanggit ay patungkol sa isang lugar. Inaalala ng writer ng Hebrews ang mga Israelita na hindi nila nakamtan ang rest, kapahingahan noon dahil nga sa kanilang unbelief. Ngayon sa New Testament, sa ating mga tao sa panahon ngayon, ang rest o kapahingahan na yan ay patungkol sa Diyos. Na sa Diyos natin matatagpuan ang kapahingahan ng ating buhay. Kaya nga ang Sabbath day ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Or another interpretation, yung rest na tinutukoy dyan ay yung heaven o yung langit. Kasi nga, di ba, yung 7th day about Sabbath, about resting. So pagdating ng panahon, makakapunta din tayo sa rest na yon. Ibig sabihin, ang Hebrews 4 ay hindi patungkol sa haba ng pampitong araw, kundi about sa essence ng heaven. Nagpahinga na ang Diyos sa paglikha, pero hindi siya tumigil o gumawa o kumilos, lalo na sa kaligtasan ng mga tao. So, ang 7th day ay still 24 hours, pero ang pagpapahinga ng Diyos sa paglikha ay tuloy-tuloy. At kahit na mapatunayan na mas mahabang oras ang 7th day, though hindi naman mapapatunayan, wala pa rin itong masasabi sa 6 literal days na 24 hours. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi totoo ang Big Bang at evolution. At hindi totoo na ang mundo ay billion of years. Hindi natin pwedeng pagsamahin ang dalawang ideya na magkakontra. Ang mundo ay bata pa, around 7,000 years old at hindi billion of years. Pero siguro napapaisip kayo, no? Paano yung mga dinosaurs, yung fossils, yung radio and carbon dating na sinasabi nila na billion of years? Aalamin natin yan sa mga susunod na video. Kaya stay tuned mga kapatid at mga kaibigan.